Ang kanyang mga kamay ay nasugatan, at paglingon, tumingin siya kay Shan, na tinakpan ang kanyang mukha gamit ang isang kamay, na iniunat ang kanyang kamay pasulong, na nakatuon sa magic para sa susunod na pag-atake. Gulat na tawag nito sa kanya, tinawag ang kanyang number 3, at namangha rin si Shan, kinilig, napadilat ang kanyang mga mata at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig sa gulat. Hindi naiintindihan ni Shan kung paano ito naging posible, dahil ang kanyang na-reactivate at blood puppet formation ay ilang beses na mas malakas kaysa sa karaniwan, sigurado siya na kahit gaano pa kalakas ang isa pang disciple, hindi ito maaalis ng ganoon kabilis. At sa sobrang emosyon na nararamdaman niya, nanginginig pa nga siya, pinagpapawisan siya dahil sa excitement, at lalong itinikom ang panga, sinamantala ang kalituhan niya, iniunat ni Fenger ang mga kamay niya sa harapan niya, inutusan si Shan na itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan at tumingin dito. Napasigaw si Shan sa gulat, napansin na nakalaya na rin si Fenger mula sa kanyang spell. At habang pinahirapan siya ni Fenger na makagalaw sa pamamagitan ng pagkakasabit sa kanya ng kanyang mga kadena ng salamangka, iniwagayway ni Shan ang kanyang sandata at inikak ito sa itaas ng kanyang ulo, umakyat sa itaas ni Shan, at pagkatapos na magpuntirya at makapag-concentrate ng sapat na enerhiya, gumawa siya ng isang napakalakas na pag-atake kay Shan, nag-utos, para bumaba siya sa lupa. Ang puwersa kung saan siya napadpad ay nagpadala ng alikabok at malalaking pira-pirasong bato na lumilipad sa hangin, at nang maalis na ang karamihan sa alikabok, lahat sila ay dumaong sa lupa, tinitingnan ang bunganga na nabuo sa loob nito ng ilang sandali. Tahimik silang lahat, tinitigan itong mabuti, ngunit sa huli, lumingon si Jianxing na nakatingin kay Huan na may bahagyang pag-aalalang ekspresyon, na sinasabi ang kanyang pangalan. Biglang may lumapit, naguguluhan, nagtatanong, anong nangyayari dito? Nang marinig ang tanong na ito, lumingon ang bida, malungkot na nakatingin sa kanyang kausap. Ang kausap niya ay si Shanho na nalilitong tumawag sa kanya, nagtatanong kung ano ba talaga ang ginawa niya. Si Huan, nakasimangot, seryoso, ay nagsabi na ito ay isang maliit na pandaraya lamang, at ipinaliwanag na noong kinuha niya ang binhi ng dugo mula kay Shan at Fang, may espesyal na nangyari. Naalala niya ang sandaling pumasok siya sa spiritual space na napansin ang blood magic sa Shan at Fungus Souls, at ipinaliwanag niya na natuklasan niya na ang blood seeds rhizome ay nahawahan ang kanilang mga kaluluwa. Na-visualize niya ng mas detalyado kung ano ang hitsura ng sangkap sa kanyang isipan, at inamin na siya ay natatakot na mapinsala ang kanilang mga kaluluwa, kaya't kinuha lamang niya ang binhi. Naalala niya ang sandali na ikinaway niya ang kanyang mga kamay upang i-activate ang magic, bahagyang pinutol ang mga kumpol ng blood magic, at ngayon ay ipinaliwanag na ang ibig sabihin nito ay maaari pa rin silang manipulahin anumang oras. Iyon ang dahilan kung bakit nag-iwan siya ng ilang mga hibla ng sword sa kanilang kamalayan at ngayon ay naalala niya ang sandaling ginawa niya ito, na bumuo ng ilang mga espada gamit ang kanyang salamangka na iniwan niya sa kamalayan ni Fenger Shan. Sa sandaling sinubukan ni Shan na buhayin muli ang upuan, pipigilan siya ng mga thread. Kaya't sa kritikal na sandali, ito ay maaaring magpabago sa takbo ng labanan, si Fenger Shan ay natigilan sa katahimikan. Ang kanilang mga bibig ay kalahating nakabuka sa pagkagulat, at sa huli, ipinahayag nila na naiintindihan nila ang lahat at ibinulalas na hinangaan nila si Huan Shan ng magkahawak ang mga kamay, Yumoko at si Jianxing, na may malungkot na titig, ay nakakuha ng atensyon ng pangunahing tauhan at nagtanong kung bakit siya hindi sinabi sa kanya tungkol dito. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung nabigo ang plano. At si Huan, lumingon sa kanyang tabi, nasa sabik na naisip na si Jianxing ay nagtagumpay, at tinanong ang kanyang sarili, ano ang punto ng lahat ng pag-uusap na ito. Samantala, siya, habang ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib, mas idiniin ang kanyang nanginginig na labi, malungkot na nakatingin sa harapan, at ang bida, na may buntong hininga, ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang chi, na hinihiling sa kanya na huwag isipin na kung wala siya, hindi niya magagawa, ay nagtagumpay. Itinaas ang isang daliri, tiyak na sumimangot siya, ipinaliwanag na siya ang makakatalo sa elder ng Demon Clan. Nagtataka siyang tumingin sa kanya, at habang nanlalaki ang mata, gulat na tanong niya, totoo ba iyon? Naalala niya ang sandaling tumayo siya sa harap ni Shan at nagtanong, sapat na ba ang kanyang kakayahan sa pag-arte para lokohin si Shan kung sinabi nito sa kanya ang lahat ng maaga?
Ngumiti si Shan at ikinuyom ang kanyang mga kamao bilang pagsang-ayon, nagtatanong kung kaya nilang talunin si Shan ng ganoon kadali, ngumiti rin si Fenger. Naisip ito ni Jianxing at sa wakas ay naalala ang sandaling natalo nila si Shan, at nahulaan na ito ay katulad at nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata at umiling bilang pagsang-ayon, nakangiti. At si Jianxing ay tumingin sa kanya ng may kahihiyan at naisip na may kagalakan na sa kabila ng kanyang mababang antas, ang kanyang karunungan, madiskarteng pag-iisip at pananaw ay lahat ay mahusay. Si Huan naman ay mas lalong napangiti at nag-iisip kung makakapagbakasyon siya ng maaga kung mas mabilis niyang natapos ang trabahong ito. Kumunat ang noo niya, sa pag-asam, ngunit biglang kinilig, binuksan ang kanyang mga mata ng mas malawak ng si Shan, na hindi pa namamatay, ay tumayo, na namamahala upang lumikha ng isang aura ng magical energy sa kanyang paligid. Nagulat ang lahat na ang Blood Foundation Formation ay na-activate, at nagtanong kung buhay pa ba si Shan. Dinadagdagan lang niya ang magic sa paligid niya. At hinawakan ni Huan ang relo sa kanyang mga kamay ng mahigpit na nanginginig ang kanyang palad, nakasimangot, nakakuyom ang kanyang panga at halos umiyak, nagmura siya sa kanyang isipan, binanggit na alam niya na ang isang maagang bakasyon ay napakaganda para maging totoo. Si Shan, sa oras na ito, ay lumuhad, nanlamig, ibinaba ang kanyang ulo at naghagis ng magic, habang ang kanyang blood puppets ay nawala ang kanilang hugis, na naging isang dugong substance na unti-unting nasisipsip sa katawan ni Shan. Siya mismo, lumuhad, itinaas niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang ulo, at pinag-isipan ni Huan ang prosesong ito, nagtanong na nagtataka, ano ang ginagawa ni Shan. Samantala, mas maraming magic ang lumitaw sa paligid niya, at isang maitim na pulang sibat ang nagsimulang lumaki mula sa kanyang tiyan. Inihagis ni Jianxing ang kanyang sword, inutusan si Shan na huwag isipin na gawin iyon, at sa determinadong pagsimangot, nag-activate siya ng isang lihim na teknik, na nagdidirekta ng pag-atake patungo sa kanya. Ngunit bigla siyang ngumisi, tumayo, hinugot ng buo ang sibat sa kanyang katawan, at pinaandar ang sarili niyang magic para ipagtanggol ang sarili. Ginamit ni Shangqing sa kanya ang mapanira na espada, ngunit tumawa siya, sinabing huli na ang lahat, at bagamat natatakpan ng pawis ang kanyang katawan dahil sa pagsisikap, hinawakan niya ang nagresultang sibat sa itaas ng kanyang sarili, na ipinagtanggol ang kanyang sarili mula sa pag-atake ni Jianxing. Nakasimangot at lalo pang ngumiti, sumigaw siya na kumpleto na ang kanyang formation, at siya, na nakapikit ang isang mata, ay napagtanto na ito na ang kanyang huling pagkakataon, at itinapat ang espada sa kanyang harapan, sa kabila ng katotohanan na siya ay nanginginig sa dami, sa effort na ginawa niya. Ngunit biglang may nag-advise sa kanila na umatras, dahil nauubos na ang kanilang lakas. At biglang tumalikod si Jianxing, na nagtatanggal ng sandata. Sa lalong madaling panahon, lahat sila ay nagsimulang tumakas patungo sa gilid, ngunit si Huan, nang hindi gumagalaw sa kinaroroonan, ay mahinahong sinabi na mauna na sila, at maabyutin niya sila. Lahat sila ay biglang lumingon sa kanya, umiiyak sa gulat, at tinanong ni Jianxing kung ano ang hinihintay niya. Akmang minamadali na niya ito, ngunit bago pa man siya matapos magsalita, biglang naglabas si Shan ng kanyang magic at nagtanong, gusto ba talaga nilang tumakas? Ang paraan ng pagkontrol niya sa kanyang enerhiya ay naging sanhi ng pagbuo ng ilang kamay sa hangin, na lumipad pasulong at hinawakan sina Shan, Jianxing at Fengner. Hindi sila nakatakas, at tumayo si Shan na nakaunat ang mga braso at binti, nagyelo sa harap ng napakalaking halimaw na nabuo ng kanyang salamangka, tinawag silang lahat na kaawa-awang mga insekto at nangako na ipapakita niya sa kanila ang kapangyarihan ng tunay na lason, ibinaba ang kanyang ulo sa pagkatalo, sampain si Shan, sa pag-aakalang na nahuli siya ni Shan dahil sa kanya naubusan na ng lakas. Si Fenger, napagod din, ay nagsabi na si Shan ay hindi matatalo, at si Jianxing ay tumingin kay Shan at naisip na siya ay tiyak na nasa ikalimang antas ng Purple Palace, ngunit ngayon siya ay nasa ikawalong antas. Binuksan din niya ng mas malawak ang kanyang mga mata, lalo pang itinikom ang kanyang mga panga, at napapikit si Shan nang ako'y tanungin, haharapin ba talaga sila ni Shan sa kanyang blood formation? Iniisip ni Fenger na hindi lang ito maitatanong kung naabsorb ni Shan ang kanyang mga puppets. Napagtanto nila na kamukha ito, at si Shan, na muling nililikan ng isip ang mga imahe ng kanyang dalawang katulong, ay nagpahayag na sila ang pinakamahusay sa kanyang koleksyon,
at hindi niya akalain na matatalo nila sila ng ganoon kabilis. Si Shan, na nakakunot ang kanyang panga, ay bumulalas, kahit na ang unang numero ay mas malakas kaysa sa kanila, ngunit haharapin sana nila ang pangalawang numero, ngunit ngayon ang tatlong halimaw ay nanalo. Nahulaan niya kung ano ang maaaring ibig sabihin nito, at natigilan ang kanyang mga mata na nanlaki at si Shan, na iniunat ang kanyang kamay. Pasulong, ay nagsimulang magkonsentrar ng magical energy malapit sa kanyang sibat, tumawa at nagpahayag na siya ay biktima rin. Itinuro ang dulo ng sibat pataas, nagpadala siya ng isang sinag ng magical power mula dito, kung saan nagsimulang maipan ang balto ng enerhiya, at ipinahayag na siya ang sapilitang pinalaki bilang isang uhaw sa dugo na sundalo, sina Shan at Fenger. Shuaid pagkarinig nito at inulit ng isip si Shan mga salita. Pinagpawisan sila sa tuwa at tinignan siya ng masama. At si Huan, na sinunggaban din ng halimaw na nilikha ni Shan, ay tumingin sa kanyang relo, nagsimula ang countdown mula sa 5, narinig ang kanyang boses. Naguguluhang tumingin sa kanya si Jianxing at itinoon ang atensyon sa sarili. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Biglang naalala ni Fenger na sa mga sinaunang aklat na isinulat na unang lumitaw ang Demon Warriors 10,000 taon na ang nakalilipas. Naisip niya ang isang tao na napapaligiran ng magical energy, at naisip na hindi mabilang na disenteng mga tao ang pinugutan ng ulo at karamihan sa mga lupain ay kinuha ng Demon Clan, at kapag nagkaisa ang 5 clans upang labanan ang mga Stephen ay nagawang talunin ang Demon Clan's army at wakasan ang sakunan na ito. Sa oras na natapos na niya ang pag-iisip tungkol dito, ang bida ay nagbilang na ng 3, at si Shan ay tumawa at nagpahayag na siya ay nakasaksi ng maraming bagay, nakakita ng pagdanak ng dugo, mga kaluluwa na kinukuha ng puwersa, at napansin na ang lahat ng ito ay nakatulong sa paghubog ng mga mandirigma na tulad niya. Ipinagpatuloy ni Huan ang kanyang pagbilang, na umabot sa numerong 2, at si Shan, na itinaas ang kanyang sibat ng mas mataas, ay sumigaw na ngayon ay pinarangalan silang maging isang alay para sa kanyang blood formation. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, bigla siyang natigilan, sumigaw ng maikling, at nagtanong, ano ito? Hindi niya naintindihan kung ano ang tunog na biglang umalangaw-ngaw sa oras na ito. Si Huan, nakagat ang kanyang mga labi sa iritasyon, ipinikit ang kanyang mga mata, hawak pa rin ang relo sa kanyang mga kamay, at napagtanto na kailangan niyang mag-overtime. Siya ay labis na nadismaya sa katotohanan ito, at si Shan, nang marinig ang kanyang mga salita, ay sumimangot sa pagkalito, nagtanong muli, dahil hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng pangunahing tauhan, nang hindi sinasagot ang kanyang mga tanong, si Huan ay lumikha lamang ng isang makapangyarihang magical attack, na kung saan, na lumipad sa halimaw nilikha ni Shan, gupitin ito sa 2 bahagi. Si Shan mismo, na naglabas ng isang namuong dugo mula sa kanyang bibig ay lumipad sa gilid, at ang bida, na napapalibutan ng alikabok at mga labi ng magical energy, ay nagpahayag na ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa kamatayan ni Shan. Oras, biglang naakit ni Jianxing ang kanyang atensyon, kinanta ang kanyang pangalan ng may pagtataka at tinanong kung ang teknik na ito ay kanyang ginagawa. Hindi pinansin ni Huan ang tanong niya at sinabihan lang silang umalis kaagad at ipaubaya sa kanya ang iba. Gustong tumutol ni Shangqing, ngunit ngumiti ito at ipinatong ang kamay sa balikat nito, sinabing umalis na sila rito sa lalong madaling panahon at protektahan ang nayon. Tiningnan siya ng masama ni Jianxing at tinanong kung sino sa iba ang nakatalo sa number 2 papat. Hiniling niya sa kanya na tawagan siya ng mabilis, dahil sigurado siya na hindi nila ito magagawa ng mag-isa. Lumapit si Shan at sinabing salamat sa formation na ito. Tumaas ang lakas ni Shan hanggang sa 8 antas man lang ng Purple Palace, kaya kahit na sa kanilang pinagsamang pagsisikap, hindi nila siya matatalo. Si Fenger ay magbabasa kasama niya, na nagsasabing hindi na kailangang maglagay ng matapang na mukha. At tumingin si Huan sa kanila at hiniling na huwag mag-alala. Napatingin sa kanya si Jianxing na bahagyang nakabuka ang bibig dahil sa pagtataka, at mahinahon itong ngumiti. Ibinalik muli ang atensyon sa kanya at nangako na malapit na itong matapos. Si Shan, na napaatras sa lakas ng pag-atake, samantala, napaupo sa isang tuhod, nakatingin kay Huan at sa iba pa na nabigla sa hangin, at tinanong ang sarili, kung ano ang nangyari. Sigurado siyang hindi sapat ang antas ng pangunahing tauhan para sa gayong pag-atake, at nanlamig, huminga ng mabigat at nag-iipon ng lakas para sa isa pang pag-atake. Hindi nagtagal,
Umalis si Jianxing at ang iba pa, at lumipad si Huan palapit kay Shan, na nanginginig sa galit, nagsimulang mag-concentrate ng mas magical energy sa paligid niya, at nagtanong, anong pakulo ang ginamit niya. Ang bida, nakangisi, tinanong, talaga bang iniisip ni Shen na kailangan niya ng mga trick para matalo siya? Sa oras na ito, mabilis na lumipad sina Jianxing, Shan at Shan patungo sa nayon, at tuwang-tuwang nagtanong si Shan, maaari ba nilang iwan si Huan? Nakasimangot silang lahat sa konsentrasyon, hindi alam kung alam ba talaga niya ang paraan para harapin si Shan. Sa oras na ito, si Shan, na itinoon ang kanyang salamangka sa pag-atake, ay nagpadala ng makapangyarihang daloy ng enerhiya kay Huan, na nagutos sa kanya na mamatay at nagkaroon ng malakas na pagsabog.